Po sa lahat po ng mga Barda fans, Barda lovers, and Barda supporters na lagi pong nakaabang at nakaantabay sa mga updates po natin, dahil pag-uusapan po natin ang patungkol sa statement pong ginawa ni Miss Barbie Forteza sa kanya pong recent interview. Sinabi niya po kasi dito na parang meron po siyang pinagsisisihan, pero yung pagsisisi na yon, meron din siyang pinasasalamatan. So yun po yung ating pag-uusapan maya-maya lamang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit po na rin ang notification bell for more showbiz updates. Of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching and trusting this channel. Thank you so much sa inyong laging panonood at palagi ang pagsubaybay sa mga updates po natin. Maraming salamat po. At ngayong araw, eto na, pag-usapan na natin kasi sa isang interview po ni Miss Barbie Forteza, kung saan natanong po siya, ito po, this is gonna be the continuation of the interview, dun po sa Walang Kwentang Channel. Yun yung title ng channel, Tapos sinabi niya po dito, tinanong kasi siya ni Miss Cherry Pie at saka ni Miss Jody Santa Maria. Isa sa mga questions doon is kung meron ka bang isang proyekto na pinagsisisihan at hindi po naging madamot si Barbie na sabihin in all honesty yung kanya pong opinion patungkol sa bagay na yan. Kasi sabi nga, sa mundo kasi ng showbiz, hindi lahat ng proyekto perpekto. Kahit gaano pa kagaling ang isang artista, may mga pagkakataon na kailangan niyang tumanggap ng mga proyektong hindi lubos na magpapakita ng kanyang kakayahan. Ganito ang naging matapat na pag-amin ng kapuso actress na si Barbie Forteza tungkol sa kanyang karanasan sa teleseryeng Karamia. So, sa isang panayam, ibinahagi ni Barbie na bagamat nagpapasalamat siya sa nasabing project, hindi niya may tatanggi na mayroon siyang konting pagsisisi, ganon, sa pagtanggap ng project na ibig sabihin po nito is in-offer sa kanya yung project. Pero parang feeling ko lang labag sa kalooban niya kasi if you're going back to the narrative dun po sa kwento ng nasabing serye, this is kind of teleserye kung saan is parang isang tao siya pero dalawa yung muka, 'di ba? Ito yung muka ni Barbie Forteza tas yung isa namang kakambal niya. Ganon po yung noon kasi it was way back 2019 pinalabas po yan sa GMA and hindi ko po siya pinanood. Honest po ako sa inyo. Pero nakikita ko po yan at sa isang panayam ibinahagi niya, sabi niya na talagang sobrang siya doon. Sobrang parang kahit ayaw niya, kailangan niyang tanggapin, Sa isang panayam binahagi ni Barbie, bagamat nagpapasalamat siya sa nasabing project, hindi niya rin maitatanggi na meron siyang konting pagsisisi sa pagtanggap nito. Gayunpaman, malinaw niyang sinabi na ang linyang tumatak ngayon na sa maraming netizen na sinabi niyang it pays the bill, So, yung konsepto kasi ng Karamia, ang Karamia isang fantasy drama na ipinalabas noong 2019 kung saan ginampanan ni Barbie ang karakter ni Kara, isang kambal na may iisang katawan ngunit may dalawang mukha. Kasama niya rito si Mika de la Cruz bilang si Mia. Ang konsepto ng serye ay kakaiba at experimental. Hindi ito typical na drama lang, kundi isang palabas na may halong fantasy at technical na hamon sa pag-arte. So dahil dito, naging usap-usapan to noon at may humanga ngunit meron ding mga natawa at naguluhan. Kasi parang ang dami pong gumawa ng mga memes, tinatawanan silang dalawa, ginagaya sila yung serye na yon, 'di ba? Kaya talagang parang may konting regrets talaga si Barbie sa kanya. Ayon sa kay Barbie, may mga eksena talagang mahirap gawin, gaya ng mga eksenang kailangan niyang kumilos na parang may isang taong nakakabit sa kanya at isa sa mga halimbawa yung eksenang nag-aaway sila ng kakambal niya, 'di ba? Nag-struggle sila, naglalaban silang dalawa kung saan kailangan niyang umatras at umabante na parang may
sa agaw na sa control ng kanyang katawan. So yun yung sinasabi dito ni Miss Barbie Fortesa. And then kung makikita nyo rin, kung mapapanood nyo rin yan at kung ipapanood yan ng GMA sa Gen Z, tatawanan talaga kasi yung kind of editing noon ay different sa editing pagdating sa Gen Z ngayon, sa panahon ngayon. Lalo na't dati, kahit po nasa digital age na po noong 2019, pero mas maganda pa rin at smooth yung editing na ginagawa sa mga videos ngayon, lalo na't uso na po yung artificial intelligence or AI, diba? Dati kasi gumagamit sila ng mga green screen and hindi pa rin ganun ka-enhance yung application na ginagamit for editing. So, ibig sabihin, meron pa rin mano-manong nagaganap. So, ayon kay Barbie, may mga eksena talaga at sa nasabing panayam, tinanong ni Barbie kung may mga project siyang nagawa na hindi masyadong nakatulong sa kanyang karir. Dito niya nabanggit ang Karamiya kasi ayon po sa kanya, yung pagkakataon na parang hindi nito na ipakita yung kanyang tunay na husay sa pag-arte. May mga eksena pang araw na maaaring magmukha siyang katawa-tawa sa paningin ng iba. 'Di ba? Na bagay na parang medyo nakakabawas dun sa dignidad niya bilang isang actress. 'Di ba? Ngunit sa kabila nito, sinabi niyang ginawa niya lahat ng kanyang makakaya at ibinigay ang 100% sa kanyang role. So, katulad po ng iba, isa rin sa mga nag-trending na kanyang parang sinabi doon po sa kanyang interview na isa rin sa mga biggest reason kung bakit niya tinanggap kahit ayaw niya, because it paid the bills. Sabi niya, ang linyang it paid the bills ay tila simpleng pahayag, ngunit napakalalim na kahulugan nito. Ipinapakita nito ang isang katotohanan sa industriya ng showbiz na hindi lahat ng proyekto ay pinipili dahil sa passion or artistic fulfillment. Minsan, ito ay dahil sa practical na pangangailangan. So which means, sinasabi niya dito in other or layman's term na tinanggap niya to kasi alam niya during that time may struggle sila through the financial. Sa kailangan niyang tanggapin yung proyekto para pambayad ng mga bills, pambayad ng mga kailangan niyang bayaran, pang-suporta sa mga taong sinusupport niya sa panahon ngayon. Kaya po naging thankful din siya kasi kumbaga parang na-save siya dun sa mga chance na or sa mga pagkakataon na kinakailangan niya ng financial, diba? Para sa mga artistang tulad ni Barbie, ang bawat proyekto at trabaho tulad ng ibang propesyon, kailangan din nilang kumita upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. So sa ganitong konteksto, nagiging relatable si Barbie sa maraming Pilipino ngayon. Marami sa atin nakakaranas ng maraming parehong sitwasyon. Tinatanggap yung trabaho hindi dahil gusto mo yung trabaho, kinatanggap mo siya kundi dahil kailangan mo siya. So yun yung pinaka biggest explanation dun sa sinabi ni Barbie. 'Di ba sabi niya nga parang may pagsisisi siya eh. 'Di ba? Dahil nga hindi nga nailabas yung best ni Miss Barbie Fortesa. Pero syempre, kahit papano, dapat, pag nilulook back niya yon, is parte pa rin po yun ng journey niya eh. Journey ng kanyang success. Biruin po ninyo. Ngayon, si Barbie po ngayon ay isa sa mga itinuturing na isa sa mga premyadong aktres sa kanyang henerasyon. Dahil kung tutuusin, ang dami pong mga directors, ang dami pong mga producers, at maraming mga actors and actresses ang kinokomend itong si Miss Barbie dahil sa galing niyang umarte. Tingnan nyo naman po ang mga naganap ngayon. Sunod-sunod po yung mga projects niya. Sunod-sunod yung mga endorsement na nagtitiwala sa kanya. Ganon, nag-level up yung kanyang career ngayon. And of course, syempre, hindi rin po natin pwedeng isantabi, no, yung naiambag din ng mga barda. Kasi mula naman talaga na naipartner din siya kay David. Sobrang dami na rin niyang sumuporta sa kanya. Sobrang daming supporters ni Barbie na talagang sinuportahan sila from day one ng barda, mula sa Maria Clara at Ibarra hanggang sa kasalukuyang proyekto po nila, hanggang sa mga solo era nila na nananatiling faithful and loyal dun po sa barda. So yun yung ilan sa mga discussion ngayon online. Kaya naman sinasabi niya na very thankful siya, pero at may regret siya, pero pinagpasalamatan niya. So kayo po, anong niyang saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dara Eds TV and Darich channel. God bless everyone.